Good evening po, Mayor. Good evening po, Pastor. Tanong po namin kay Mayor, kamakailan po ay nagkaroon po ng interview yung mga vlogger po kay dating Bucor Chief Gerald Bantag at kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag po ba na batas sa ang mga vlogger dahil ayon... Ang pupogi ng mga vlogger na yun Oh! Sinong pinakapogi dun? Hindi ako yan. Talay. Sa Department of Justice, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers sa binasos nila ang korte sa ginawang interview kay Bantag na pinaghahanap po ng batas. Ano po yung masasabi niyo dito, Mayor? Again, I'm sorry, I have not, hindi ko nakuha lahat ang scenario. Can you... Ano daw, Mayor, si dating Bucor Chief General Bantag kinokonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag ba daw na batas ang mga vloggers, yung mga banateros na 3 Buti pa ito si tinawag na Banateros Doon sa iba, parang takot na tagot panggitin ng pangalang Banateros Boss Dada, mukhang parang may nabivisualize ako. Parang bagay tayo sa SMN. Biro lamang po. Wala ako kung balak gumising. Nag-interview sa kanila. Kasi sabi ng DOJ, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers na nag-interview dahil binastos nilang korte sa ginawang interview kay Bantag, which is considered to be a fugitive of the state na pinaghanap ng batas. Ano raw yun? With due respect to my friend, I have the highest, kay Justice Secretary Timothy. Wala pang kaso si Bantag sa korte. I don't know if I do not know if there is 1 or 2 or 3 filed against him. But to my knowledge now, wala pang kaso si Bantag. So, kung may mga enterprising na vloggers o newsmen or members of the media who would go to him and interview him and even picture him as a hero, we go to the extreme. That cannot be by any measure contemptuous. As a matter of fact, it is the right of the Filipino who is into media, the freedom of expression, the freedom of the press. And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive, with... Ang linaw, Kasi una, sinabi niya, wala pa namang kaso. Although kasi, ang maaaring paliwanag doon na sinasabi niyang yun, wala pa ho kasing trial, hindi pa ho nagsisimula yung trial. Okay? Hindi pa ho nagsisimula yung trial, kaya naman, parang gano'n ang sinabi ni Pangulong Duterte na wala pang kaso. Pero dito, nilinaw niya, even if fugitive, even if there is a case filed against him, nilinaw ni Pangulong Duterte dito kahit pa meron. At actually, he even went to the extreme. Kahit pa nga gawing pangbayani. Ang sinasabi niya dito kalayaan ng bawat Pilipino. Eto. The freedom of expression, the freedom
of the press. And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive, O, alinaw ha, even may file na case or even fugitive. with a record now na may kaso, you can ask question. You are not prohibited by any law or by any regulation that could amount to a contempt of what? Court? Wala pang kaso eh. Ayan, mapakalinaw po nun. Kasi nga, hindi pa nagraran yung pinapatawag pa lang siya para sumagot. Di nga mahuli eh. So hindi pa nagsisimula yung takbuhin ng korte. Kasi natanong ko din po yan sa abogado. Wala pang ongoing trial. Kasi nga hindi nga sumisipot si Bantag. Kahit nga sabi ni Pangulong Duterte, kahit nga fugitive pa. Meron na hindi pa pwedeng i-contempt of court. The civilian executive, wala kaming power to cite you in contempt except the quasi-judicial bodies. Yung mga maghihiring yung quasi-judicial bodies, papatawag ka. Pero kung wala, with due respect to the Secretary, I beg to disagree. Paano yan? Rimulya. Rimulya left the Philippines. Kaya may payo ako sa'yo, Secretary Rimulya. Kung sino man, yung bulong ng bulong sa'yo dyan, na amuyong mo at sinasabi sa'yong, ikaw ang binabanatan, ipinahama ka na naman. Nag-react ka dahil akala mo ikaw yung binabanatan. Kaya tuloy dahil sa, sabi nga nila, di ba, pag mainit ang ulo, nagkakamali. Nagkamali ka tuloy sa hirit mo. Ngayon, ilan na, hindi lang senador, hindi lang dating presidente, mga abogado na nagsasabing malabo yung contempt na yan. Kasi naman Rimulya, akala mo naman kasi ganun-ganun na lang kami. Hindi ho, tandaan mo Rimulya, hindi ho ako yung katulad ho ng mga ensimade vlogger ninyo. Yung mga chupatito ninyo. Huwag nyo kaming itutulad doon. Secretary Rimulya, yung mga vlogger na nasa administrasyon, napalamunin ng administrasyon, huwag nyo kami tutulad doon. Bago kami gumalaw, ay naku, napakaraming abogado ang tinatanungan namin. At lalong-lalo na, siyempre, ang aming pinakamatikas na abogado, ang aking tatay. Naku po, hindi ka makakalusot doon. Sabi ko nga sa'yo, nung bata ako, nagpapalusot ako doon. Wala! Ngingitian lang ako noon. Pagka siyempre, nanay ko mawain yun. Nanay ko kasi mawain yun. Talagang nabobola ko yun. Pero pag sa tatay ko, hindi mabola yan. Ganon yun eh. Kasi nga, mas mabuti pang maging prangka siya at totoo yung sinasabi niya. Kaya nga, Secretary Rimulya, I think you know. Kasama mo nga ang tatay ko noon eh. Diba? Magkaibigan ka kayo eh. Na-booking. Kaya siguradong alam mong matalino ang mga Banateros brothers. Hindi kami didiskarte ng basta-basta tulad ng mga ensimada vloggers mo. Kaya sana naman na next time, eto lang, feeling ko naman alam mo yan eh. Feeling ko alam mo yan, napikon ka lang talaga. Yun ang feeling ko kasi may balita ako eh. May balita ako. Napikon talaga si Secretary Rimulya. Kasi all along, kala niya talaga siya yung binanatan ni Bantag. At syempre, bilang mga vlogger na nag-entertain kay Bantag, kami napagbuntangan ng galit. Secretary Rimulya, hindi nga ako kayo. Si Katapang pinag-uusapan namin doon. Kaya easy lang ha. Na chilling effect si Rimulya. Oo nga eh. Naku po, tuloy natin, si PRRD. We're both lawyers. I know that you're brighter than me.
I'm just using perhaps what I have learned. I'm older than you. This is not to offend you, but I disagree. There is nothing at all that you can, even an iota of wrong or misdemeanor to hold these people liable in contempt. It's only Congress who can cite you in contempt. The courts can cite you in contempt. Quasi-judicial bodies. Res- The president cannot cite you in contempt, but he can kill you if he wants. Hindi, alam mo ito. Makinig kayo mabuti dito Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte dito, although syempre joke yung part na kill, pero sa totoo lang, ang linaw na sinabi niya, the executive branch, okay? Remember, executive branch, hindi ka pa pwedeng ipakontempt kasi nga, they only execute yung utos ng court. Bakit yung Congress pwede? At saka Senate? Kasi minsan, sa mga Senate hearing or hearing sa House, pwede kang ipakontempt doon kung bastos ka. Okay, yun ang sinasabi niya. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng cases, even the President, mahiya ka naman, Secretary Remulla. Ang lalim na niyan. Ang lalim na ng ibig sabihin ni Pangulong Duterte niyan. Kung presidente nga hindi niya kayang i-contempt yung mga yon, ikaw pa. Konting hiya naman. Hindi, ang lalim niyan Kung ang presidente nga hindi pwedeng i-contempt ito mga to, ikaw pa. Konting hiya naman. Hindi wala ka na sa hulog, Secretary Remulla. Kawawa ka, durog na durog ka na. Ilang araw ka ng durog. The mayor does not have the power of contempt to cite of contempt. But the mayor, when I was mayor, I did not. I could not cite, wala akong na-cite in contempt. Wala akong power. Pero, napapatay ako. Tawagin kita, punta ka dito, ayaw pumunta, kay gangster ka, o ayaw pumunta dito, hindi ba kita ma-cite in contempt? Putang ina, patayin mo. Okay, so yun baka kasi akala nung iba sabihin na pinagbantaan ni PRRD. Wala akong sinabing gano'n. Ang sinasabi lang niya, kunwari may isang loko-loko, yun, pwede niyang dalihin. Ano naman si PRRD? Ay nako. Anyway, sabi ko nga, mawala tayong magagawa dito. Talaga namang sunog na ho si Ika nga, abo na. Oh, hindi ko sinasabing kulay abo siya. Abo na talaga. Sinunog pa. Sunog na siya sa Senado di ba? Yung papambihira, sabihan ba naman siya, kamutan ba naman siya ni Pimentel na kung ano sinasabi mo dyan, di mo naman pala napanood. Ganon yung sinasabi ni Pimentel di ba? Kung ano na lang pinanonood mo dyan, sinasabi mo, di mo pala napanood. Tapos eto ka na naman, Brad. Eto ka na naman. Nadali ka na naman ni Pangulong Duterte. Alam mo, sabi ko sa'yo, kung ako sa'yo, hindi, alam mo, aral na to sa'yo. Sa totoo lang, aral na ito sa'yo, Secretary Remulla. Next time, bago mauna ang bibig mo, lagi mong tatandaan, dalawa ang tenga. Ito hindi to biro This is really biblical. Alam niyo ho ba na biblical yan? Na baka akala ninyo totoo yan. Kaya nga sinasabi na napakahirap i-tame ng bibig. Yan ang sinasabi ng Biblia. As in, napakahirap i-tame ng bibig. Para talaga, kaya nga sabi doon, your word has power. Ganun kalakas yun. Kaya nga sa totoo lang, isipin nyo to na mabuti Bakit binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga, isang bibig?
Para talaga, ibig sabihin laang nun, mas malagi tayong nakikinig, open. Dalawa ang pinapasukan ng pagdidinig at isa lang ang bibig. Mauna tayo makinig muna ng maayos, di ba? Tingnan muna natin, bakit dalawa mata? Isipin nyo, bakit? Isipin nyo mabuti, sa tingin nyo may aksidente sa pagkagawa sa mukha ninyo. Wala aksidente dyan. You were formed. Talagang ikaw ay pinlano ng Diyos kung bakit ganyan ang itsura mo. Baka akala nyo, hindi porket pangit Hindi, sa totoo lang. Isipin nyo na lang to, kung baligtad yung ilong natin. Kuwari, nakaganon yung ilong yung butas, paano ka magsiswimming? Lunod ka, Brad. Kaya totoo yan. Kaya nga talagang hindi, walang biro to. Joke, kidding aside Ano talaga, isipin nyo, bakit merong kilay? May purpose yan. Para hindi dumiretso yung pawis kaagad sa mata. Lahat yan may purpose. Kaya nga, dalawa ang mata, dalawa ang tenga. Maunahin mo munang makinig sa tao from advices. Tingnan mo muna mga bagay-bagay, mag-aral, basahin. Even our brains, dalawa. Kaliwa kanan, di ba? Kaya nga may right at may left brain. Ganun yun. Isa lang ang bibig. Si Remulla parang 3 bibig. Nauuna yung bunganga kaysa yung pakikinig. Ewan ko kung... Hindi, sa totoo lang walang biro yan. Yan ay mataling haga pero yan isang katotohanan. 2 mata, 2 tenga, isa lang ang bibig. Pero marami sa mga tao, lalong-lalo na to si Secretary Remulla, bibig ang inuuna bago makinig, bago tignan. Kaya siya napapahamak Ang anong ginagawa niya, dadaldal muna siya bago niya alamin. Kaya, totoo nung siya Senado, di ba, mapalingon-lingon na lang siya Nung tinatanong siya, palingon-lingon siya, anong sasagot ko? Ano ba kasi, ba't di nyo sinabi? Ang problema, nauna bibig mo. Di ba? Wag naman ganyan Rod, si Remulla parang babae, 2 bibig. Kaya ako, ito lang masasabi ko. Sana this time, Remulla, medyo, medyo siguro naman ito, makinig ka na kay Pangulong Duterte. Medyo kinokontra nyo na lahat Kinontra nyo na nga yung anak, baka this time makinig na kayo kay Pangulong Duterte.